Recently sinabi ni Tore na pag addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo? Eto mga kadonatics, natatandaan nyo yung sinabi ni Toring mga kadonatics, ha? Ang Chief PNP daw kuno. Sinabi niyo isang araw mga kadonatics na lahat ng mga addict ay pangit talaga. Nako, addict na addict ako sa'yo, bakit hindi ako masyadong pangit? Ikaw Well, anyway, sabi niya mga kadonatics na lahat ng mga addict, pangit daw talaga. At nung tinanong si Inday Sara nito mga kadonatics, nako, tawang-tawa si Inday Sara Duterte. At ang sabi pa ng journalist mga kadonatics, ang dami daw pangit sa Malacanang. It means ang daming addictos, benedictos. Ay nako, eto, panoorin na natin yung videos mga kadonatics. Recently sinabi ni Tore na pag addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na... Maniniwala ba kayo mga kadonatics, Ang daming pangit sa Malacanang? Sino ba? What about RFL? I don't think so. What about si Claire Castring? What about si Pangulo? Ay, nako naman. Pag addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi ano Ayaw pang sabihin ni Inday Sara Duterte, parang masyadong mabait siya dito mga kadonatics. Ayaw niya pang sabihin na yung nagsabi, yung addict. Ay, nako. Bakit? Ewan ko na lang. Makinig na lang tayo. Atin. No comment po. Kasi sa ano ba ako? Malamang mapapangit ka talaga pag addict ka kasi, 'di ba yon, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos. At wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan kasi 'di ba na lang 'yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, Sino kaya? Oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga Nangingiwi. wala na. May napansin na ako at naalala ko sa ngiwi mga kadonatics, yung palaging tahol na kasama ng Dilimaw mga kadonatics na impeach Sara now! Impeach Sara now! Ngiwi talaga. Grabe mga kadonatics. Pag may video niyo mga kadonatics at nagbabasa ako ng comment na basahin nyo, ang sinasabi doon, bakit nakatabingi yung screen ko? Bakit tilted yung screen ko ngayon? It's not meant to mock him mga kadonatics, pero I'm just reading comments. Ay nako. Wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Okay. Thank you, ma'am. Okay, so here mga kadonatics, nag-agree siya kay Tore. I challenge you, face the mirror. Kung sa tingin nyo, pangit kayo, patay na. Humanda kayo kay Tatay Digong. Joke lang. Kaya pala, ganun pala mga kadonatics, pag addictos benedictos. But ang daming mga mukhang okay naman mga kadonatics na tingnan, pero addict pa rin, di ba? At meron din naman mga kadonatics, hindi pa nga na-addict, pangit na. Okay. Eto, tinanong si Inday Sara Duterte about sa flood control ni BBM mga kadonatics. Bakit? Kasi noon, nung sinabi niya kay BBM mga kadonatics about sa flood control ng mga anomalies, nako, wala siyang imik mga kadonatics. Hindi man lang nagsalita about this. Ngayong bumulusok na mga kadonatics, nagsilabasan na yung mga issues. Biglang sa zona niya mga kadonatics, biglang tapang doon na sinasabi lahat ng mga involved sa flood project dapat panagutin, imbestigahan. Pero noon, wala siyang pakialam. Eto mga kadonatics. Eto. Nabanggit namin yon kay
BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. May we have your reaction? Tama, talaga mga kadonatics, di ba? Pag in case may mangyayari pang ganyan mga kadonatics na overflow, may excuses na si BBM. Ay, ganun pala yung contractors, ganun pala substandard yung mga akuan. Pero last time nung unang bumaha talaga mga kadonatics, wala tayong magawa kasi na-overpowered talaga yung mga flood control projects natin. Yung first yung tinanong siya na anong gagawin natin na hindi niya alam, sabi niya, di ko alam kung anong gagawin. Second mga kadonatics, nung nakaraang buwan lang, or weeks ago, second, anong sinabi niya? We have to treat it as normal na mga kadonatics yung flooding sa Pilipinas. Anong klaseng pag-iisip yan? Pag ganyan kasi mga kadonatics na i-normalize mo yung perspective mo towards the flood, it means you will not do anything mga kadonatics. To improve. Bakit may flood control pa tayo kung normal lang palang nangyayari, di ba? Tayo na kung ngagba talaga. At ito. Yung hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, Tama. hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung Tama. excuse niya para sa susunod na baha. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Ay nako, talagang obvious na yung laruan ng Malacanang mga kadonatics. Even as mga kadonatics, normal citizen, alam na alam yung mga ginagawa nila. How much more yung nasa taas talaga, like Vice President, na alam yung mga behind the scenes mga kadonatics, yung nangyayari talaga sa gobyerno. Marami pa yan mga kadonatics na hindi lang isinisiwalat ngayon ni Inday Sara Duterte. Marami silang alam. Sigurong nalalaman natin mga kadonatics, probably 50% pa lang. Marami. Maybe kung ilahad niya lahat mga kadonatics, too much for us to digest. Magkagulo yung media ng Pilipinas. So yeah, little by little. Lumalabas naman yan. Pag lalabas yung issue mga kadonatics, saka ba si Inday Sara Duterte magsalita about niyan, di ba? Like flood control. Hindi siya nagsalita masyado about sa flood control, pero nung lumabas ng issue, look, di ba? May statement si Inday Sara Duterte. Noon pa pala sinabi niya kay BBM yan. So, yeah, marami pa ring issue mga kadonatics na kailangan pa nating malaman na hindi pa isinisiwalat ni Inday Sara Duterte. Probably it's too much for us. Well, anyway mga kadonatics, what do you think about this? And comment down below. We will read your comment mga kadonatics. And don't forget to subscribe and like this video. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Please pray always. Bye-bye.